Ngayong araw ibabahagi ko sa inyo ang 5 nakakakilabot na kwento na isinalaysay ng mga tauhan ng punerarya. Unang kwento, ang mga matang nagmamasid Martes noon, marahil malapit na maghating gabi bagaman. Hindi ko na pinapansin ang orasan sa prep room. Sa ganitong trabaho mas mahalaga ang proseso kaysa sa oras. Bawat hakbang ay sagrado. Ang pagiging pare-pareho ang nagpapanatili sa iyong katinuan. Kasisimula ko pa lang, tahiin ang thoracic cavity ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na namatay dahil sa blunt force trauma. Ang pangalan niya ay Ricardo Reyes, isang aksidente sa sasakyan sa NLEX. Naalala ko ang tala ng paramedic, driver unresponsive at the scene, massive cranial trauma. Kinilala ng pamilya ang bangkay. Iyon lang ang karaniwang kailangan ko. Hindi ko na inaalam pa ang hindi kinakailangan. Ang prep room ay tulad ng dati, sterile, malamig at may mahinang ugong mula sa air vent sa itaas ng mga surgical light. Mayroon lamang isang maliit na parisukat na bintana na nakatingin mula sa pasilyo. Minsan may mga tagamasid pamilya o mga estudyante na nanonood mula roon, ngunit noong gabing iyon, nakalock ito mula sa labas. Walang tao. Pero naramdaman ko ito. Nagsimula ito ng banayad. Yung kakaibang pakiramdam na parang may nakatitig sa likod ng iyong leeg pero mag-isa lang ako. 2 beses kong sinuri patay ang mga ilaw sa pasilyo. At walang nag-sign in pagkatapos ng oras ng trabaho. Binaliwala ko na lang. Matagal na ako sa trabahong ito para malaman na naglalaro ng mga panlilin lang ang isip, lalo na pagkatapos ng 3 araw na walang maayos na pahinga. Kaya't nag-focus ako sa Y-incision, gumagalaw ng may sistema. Bawat tahi ay hinihila at tinatali. Ngunit hindi nawala ang pakiramdam. Sa halip lalo itong bumigat na parang may nakadagan sa aking mga balikat. Pinunasan ko ang aking noo at tumingin sa observation window. Walang tao, tanging ang beige na linoleum na sumasalamin sa liwanag ng mga ilaw sa itaas. Ang sarili kong refleksyon ay malabo laban sa salamin. Pinagmasdan ko ito ng mas matagal kaysa sa nararapat. Pagkatapos ay pinilit kong ibalik ang aking tingin sa bangkay. At doon ko napansin. Bukas na ang kanyang mga mata. Malinaw nangyayari ito minsan. Hindi laging nananatiling nakapikit ang mga talukap pagkatapos ng embalming. Nagbabago ang gravity, natutuyo ang tissue o may bahagyang paggalaw sa mesa. Nakita ko na ito dati. Ngunit iba ito. Sigurado ako, ganap na sigurado na isinara ko ang mga iyon. Gumamit ako ng mga eye cap, inilagay ng tama, at sinigurado ang mga talukap. Walang hangin, walang panginginig, walang anumang paggalaw. Ngunit naroon sila nakabukas ng malapad, makintab at nakatitig ng diretso sa kisame. Hindi nakapihit, hindi malabo, nakapako. At ang kanyang mga pupil, mukha silang mali. Dilated, oo, ngunit hindi sa karaniwang paraan. Pagkatapos mamatay, mukha silang alerto. Naramdaman kong nanigas ang aking mga kamay, ang karayom ay nakatusok pa rin sa laman ng dibdib. Ang hangin sa silid ay hindi gumagalaw na parang naghihintay. Yumuko ako para kumbinsihin ang sarili na nagkamali lang ako. Baka hindi ko nailagay ng tama ang mga cap, baka may gumalaw. Dahan-dahan kong iwinagayway ang aking kamay sa ibabaw ng kanyang mukha. Hindi gumalaw ang kanyang mga pupil. Siyempre hindi patay na siya, halos 48 oras ng patay, embalmed, matigas at malamig. Pero muli kong tinakpan ang mga mata gamit ang mga bagong cap at sinigurado ng mahigpit. Sa pagkakataong ito, gumamit ako ng kaunting pandikit para makasiguro. Pagkatapos ay umatras ako, nagmasid sandali at naghintay. Walang nangyari. Bumalik ako sa pagtatahi. Ngunit paminsan-minsan bumabalik sa isip ko ang imahe ng mga matang iyon
Ang linaw nito, ang paraan ng pagtingin nito na tila tumatago sa akin. Mga 20 minuto ang lumipas habang hinuhugasan ko ang mga gamit. Sumulyap ako muli sa gurney. Bukas na naman ang mga mata. Sa pagkakataong ito, hindi ako gumalaw. Hindi ako lumapit. Nakatayo lang ako roon habang tumutulo pa rin ang tubig mula sa gripo at nagmamasid mula sa kabilang dulo ng silid. Bahagyang nakabukas ang mga talukap sapat lang para makita ang puti ng mga mata. At ang mga pupil tila matalas at nakapokus na naman. Pinatay ko ang gripo at lumakad papalapit. Bawat hininga ay sinusukat hindi dahil sa takot, kundi dahil ayaw kong magkamali. Walang nagbago sa kanya, walang senyales ng pagbabago sa libor mortis, walang pulso, syempre malamig pa rin at maputla. Ngunit ang mga matang iyon bukas na naman at nakaturo sa pagkakataong ito ng bahagya sa kaliwa, hindi diretso sa itaas kundi sa kaliwa patungo sa mesa, patungo sa akin. Hindi ko na muling tinakpan ang mga mata. Tinapos ko na lang ang mga tahi, binihisan ang bangkay at inilipat siya sa refrigeration. Itinala ko sa log ang session. Walang mga abnormalidad. Ngunit sasabihin ko ito nang lumabas ako sa prep room noong gabing iyon. Hindi ako tumingin sa observation window. Hindi ko sinuri ang mga kandado. Hindi ako nagtagal. Dahil alam ko ang naramdaman ko. Iniisip ng ilang tao na ang mga patay ay tahimik tapos na. Ngunit matagal na ako sa trabahong ito para malaman na minsan hindi sila ganoon. Minsan tahimik silang nagmamasid at minsan parang naghihintay sila. Pangalawang kwento ang pagkakaladkad sa drawer B7. Halos 26 na taon na akong nagtatrabaho sa puneraryang ito sa Sampaloc. Nasanay na ako sa katahimikan, ang mahinang ugong ng freezer, ang bahagyang tapik ng mop sa sahig, ang banayad na buntong hininga ng mga refrigeration system na gumagana sa gabi. Para sa iba, nakakatakot ito. Para sa akin, payapa at predictable. At ang predictability ay isang bagay na natutunan mong pahalagahan sa ganitong trabaho. Lagpas 11:30 ng gabi, noong Miyerkules. Naaalala ko dahil katatapos ko lang linisin ang prep table at palagi kong tinitingnan ang relo bago mag-mop ng sahig. Ang routine ang nagpapanatili sa katinuan ng isip. Isinawasaw ko ang mop sa balde piniga ito at nagsimulang mag-mop sa sahig ng linoleum sa mabagal na mga arko. Ang hangin ay malamig at sterile, walang amoy dahil maganda ang aming ventilation. Tanging ang mahinang alingawngaw ng mga bristle ng mop at ang mababang ugong ng mga ilaw. Tapos narinig ko. Hindi malakas, hindi dramatiko. Isang sinadya, malambot na tunog ng pagkakaladkad, parang medyas na kinakaladkad sa sahig ng ospital. Isang pag-shuffle mula sa likod sa cold storage. Tumigil ako sa pag-mop at nanatiling nakatayo. Hindi na naulit agad ang tunog. Sinabi ko sa sarili ko na wala lang iyon. Baka nag-stutter ang compressor, baka pagbabago sa pressure. Maririnig mo ang lahat ng uri ng kalokohan sa mga lumang gusali kapag tahimik sila. Pero may naramdaman ako, isang paghinto sa loob ko. Isang lumang instinct marahil. Ibinaba ko ang mop at naglakad sa pasilyo patungo sa storage unit. Ang aking mga bota ay umalingaw-ngaw sa sahig, masyadong malakas, masyadong matalas. Inunlock ko ang cold room. Bumukas ang mabigat na pinto ng may pag-ugong. Ang mga storage drawer ay nakahanay sa mga pader sa perpektong simetriya gawa sa stainless steel, malinis at makintab. Sinuri ko ang lahat bago ako nagsimulang mag-mop. Bawat isa ay nakasara at nakabolt. Bawat isa ay ganoon pa rin. Ngunit naroon na naman, shaf-shaf. Isang kaladkad malapit mula sa aking kaliwa. Pagkatapos ay tumigil ito. Sinuri ko ang mga drawer mula sa itaas hanggang sa ibaba, hilera sa hilera. Lahat ay selyado, lahat ay may tag.
Walang senyales ng paggalaw, walang frost shift, walang condensation drops. Walang mga gurney sa malapit na maaaring gumulong. Walang anuman. Ang silid ay malamig pa raw, tama ang temperatura. Pagkatapos ay isang malakas na kalabog sa likuran ko. Dahan-dahan akong lumingon. Isa sa mga drawer pangalawa mula sa ibaba, drawer B7, ay walang tag. Kakaiba yon. Palagi kong nilalagyan ng tag ang mga ito. Yumuko ako at sinuri ang lock. Selyado itong matatag ang deadbolt. Idinampi ko ang aking mga gloved na daliri sa gilid. Malamig. Walang senyales ng anumang disturbance. Walang tunog. Ngunit may nararamdaman akong bigat, hindi mula sa drawer kundi mula sa hangin mismo. Iyong uri ng pressure na nararamdaman ng iyong mga tainga bago ang isang bagyo. Tumayo ako at umatras. Tumigil na ang pag-shuffle, ngunit ang katahimikan na pumalit dito ay hindi ang normal na katahimikan na nakasanayan ko. Ito ay isang mabigat na uri ng katahimikan na parang may naghihintay sa aking pag-alis. Kaya't umalis ako. Dahan-dahan akong lumabas, isinara ang cold room at nibolt ito. Bumalik ako sa pag-mop mekanikal at may layunin. Ang aking mga bota ay nag-iwan ng mahinang mga squeak sa sahig na nalinis ko na. Hindi na ako bumalik sa drawer na iyon noong gabing iyon. Kinaumagahan sinuri ko ang mga taglog. Ang drawer B7 ay nakarehistro bilang empty. Imposible iyon. Hindi kami nag-iiwan ng mga drawer na walang tag at ang mga bakanteng drawer ay hindi selyado. Sinuri ko ang footage ng camera. Hindi sakop ng anggulo ang loob ng cold room dahil sa privacy policy. Ngunit ipinakita ng timestamp na hindi kailanman nabuksan ang pinto pagkatapos kong pumasok. Walang pumasok, walang lumabas. Binuksan namin muli ang B7 kinabukasan sa panahon ng inspeksyon. Bakante ito, selyado pa rin, malamig pa rin. Walang senyales ng pakikialam. Ngayon, paminsan-minsan, kapag nagmap ako sa likod na pasilyo pagkatapos ng oras ng trabaho, naririnig ko itong muli. Isang beses lang, isang solong shuffle, parang mga hubad na paa sa tile. Laging mahina, laging malapit sa drawer B7. Matagal na akong nagtatrabaho sa gusaling ito para malaman kung may isang bagay na wala sa lugar. Hindi ako madaling matakot at hindi ako naniniwala sa mga palabas. Ngunit naniniwala ako sa pagbibigay pansin. Kaya't nakikinig ako. At hindi ko kailanman iniiwan ang B7 na hindi binabantayan. Pangatlong kwento. Ang mga tagapagbantay ni Eleanor dinala siya noong Huwebes ng umaga, nasa mid-60s. Walang malapit na kamag-anak na tagpuan ng isang kapitbahay pagkatapos ng 3 araw. Ang pangalan niya ay Eleanor De Leon. Walang senyales ng trauma, walang foul play. Yung uri ng dahan-dahang pagpanaw na nangyayari kapag tumatanda ang mga tao ng mag-isa. Bayad ang kanyang mga utility at dumarating pa rin ang kanyang mga sulat. Mula sa labas mukhang normal ang lahat, ngunit sa loob ng bahay sa Quezon City, matagal nang nanahan ang katahimikan. Matagal na ako sa trabahong ito para malaman kung ano ang aasahan sa mga ganitong kaso, balat na nagsisimulang mag-sleep, bahagyang pamamaga, kaunting amoy depende sa temperatura ng silid. Ngunit medyo payapa siyang pumanaw ang ulo, ay nakahilig sa bintana, mga mata ay nakapikit. Mayroon pang ang isang baso ng tubig sa tabi ng kanyang recliner. Baka alam na niya. Sinimulan ko ang standard prep bandang naigunsong ko ng gabi. Gusto kong magtrabaho sa gabi, mas kaunting distractions, mas kaunting mga bisita. Ako lang ang aking mga instrumento at ang tahimik na ugong ng embalming pump. Nasa mesa si Eleanor. Nagawa ko na ang arterial incision at sinimulan na ang injection. Naalala ko na naisip ko kung gaano siya kaliit. Ang mga kamay ay magkadikit sa kanyang dibdib, ang buhok ay nakapin ng maayos.
Naalala ko sa kanya ang mga babae sa simbahan noong bata pa ako, yung mga nagdadala ng butterscotch at nauupo sa pangalawang hanay. Tahimik ang silid. Nakatuon ako yung uri ng tunnel vision na dumarating kapag nasa ritmo ka na ng iyong trabaho. At pagkatapos ay may napansin ako sa gilid ng aking mata. Isang paggalaw, ngunit hindi mabilis, hindi matalas. Isang bagay na hindi gumagalaw ngunit wala sa lugar. Tumingin ako. 3 figura malabo at anino nakatayo magkakatabi sa pader sa malayong dulo ng prep room sa likod ng mga tray cart at mga stainless shelving. Wala silang ginagawa. Nakatayo lang nanonood sa kanya. Nung una inakala kong baka naiwan kong bukas ang pinto at may pumasok isang assistant, isang driver, baka pinktum, kahit ang direktor na gumagawa ng kanyang nightly rounds. Ngunit sarado ang pinto, nakalock pa nga. Palagi ko itong nilock kapag nagtatrabaho ako ng mag-isa. At heto ang isang bagay, hindi sila malinaw tulad ng mga tao. Hindi mo makita ang mga mukha, hindi mo makita ang mga damit. Tanging mga balangkas, madilim, hindi gumagalaw. Ngunit ramdam ko ang bigat nila sa silid. Hindi ako gumalaw. Hindi ko itinigil ang pump. Nakatayo lang ako roon, ang kamay ko ay nasa clamp at sinubukang huminga. Dahil sa sandaling iyon, naintindihan ko ng walang anumang takot o histerya na hindi sila naroroon para sa akin. Nakatingin sila sa kanya. Hindi sa pagluluksa, hindi umiiyak. Ito ay ang postura, ang paraan ng kanilang pagkakatayo tulad ng pamilya sa isang burol, tulad ng magkakapatid sa paligid ng isang kabaong. Ang mga ulo ay bahagyang nakayuko. Isang presensya, hindi isang palabas. At pagkatapos ng 30 segundo, marahil higit pa, isa sa kanila ay tila yumuko ng bahagya. Wala akong narinig. Walang bulong, walang hininga. Ngunit mayroong isang uri ng katahimikan sa hangin na parang isang huling salita ang sinabi. Pagkatapos ay nawala sila. Walang dramatikong pag-alis, walang biglaang paglaho. Basta wala na sila roon na parang huminga ang silid at bumalik sa normal. Tinapos ko ang embalming. Binihisan ko siya mamaya noong gabing iyon, asul na damit, puting perlas. Walang pamilya ang humiling ng viewing, ngunit naglagay ako ng isang rosas sa tabi ng kanyang kamay bago siya ilagay sa kabaong. Hanggang ngayon hindi ko alam kung sino sila, pamilya, mga kaibigan, mga espiritu, mga alingaw-ngaw. Ngunit alam ko ito, hindi umalis si Eleanor sa mundong ito ng mag-isa. Anuman ang naghihintay sa kanya sa madilim na silid na iyon, naghihintay ito ng may pagkakakilanlan. At minsan iyon ang pinakamagandang maaasahan natin. Pang-4 na kwento ang Sipol sa Pasilyo. Mahigit 28 taon na akong nagtatrabaho sa trabahong ito, sapat na para malaman ang pagkakaiba sa pagitan ng isang umuugong na tubo at isang bagay na wala sa lugar. Ang aming propesyon ay hindi madaling maniwala sa pamahiin. Nagtatrabaho kami batay sa mga katotohanan, blood type, oras ng kamatayan, ang eksaktong anggulo ng isang hiwa. Kaya't kapag sinabi ko sa inyo kung ano ang nangyari, gusto kong maintindihan ninyo. Hindi ko hinihiling na maniwala kayo sa anuman. Sinasabi ko lang kung ano ang nangyari. Namatay ang lalaki sa isang car crash sa labas lang ng Maynila. Naaalala ko ang tawag, maagang gabi, makulimlim, at ang ulan ay dumadaloy sa bintana. Sinabi ng mga paramedic na namatay siya on impact. Naputol ang seatbelt at ang windshield ay may bakas ng bungo. Dumating ang katawan sa loob ng ilang oras. Maagang 40s payat, hindi gaanong nasira ang mukha. Ang pangalan niya ay Samuel Mercado. Hindi nagtagal narinig ko ang mga unang komento tungkol sa kanya. Iyan yung lalaking laging sumisipol, sabi ng isa sa mga transport staff
habang ibinababa ang gurney. Laging parehong tono, nakakainis nga. Ang mga ganoong bagay ay hindi karaniwang tumatatak sa akin, ngunit siya ang huling kaso noong Huwebes at noong gabing iyon, ako lang ang nag-iisa sa gusali. Nangyayari iyon, nag-stagger kami ng mga shift para makatipid sa overhead. Binalak kong tapusin ang kanyang prep bago maghating gabi. Nasa mesa na siya. Nilinis ko ang sugat sa likod ng kanyang ulo, tinahi kung saan kailangan. Walang kakaiba. Habang nagtatrabaho ako, pinatugtog ko ang aking karaniwang istasyon sa maliit na speaker sa sulok. Karamihan ay classical, isang bagay na malambot. Tahimik ang gusali. Walang paggalaw, walang motion detectors na natrip. Ako lang at siya. Tapos narinig ko. Hindi ito malakas. Galing ito sa pasilyo na patungo sa prep room. Isang maikli, malinaw na sipol, 4 na nota. 2 mataas, 1 mababa at pabalik sa itaas. Hindi random. Medyo nanginginig ngunit sinadya. Tao. Nanigas ako, ang mga kamay ko ay nakaglove pa, ang scalpel ay nasa ere. Walang tao sa pasilyo. Nakikita ko ito mula sa kinatatayuan ko. Ang tunog ay hindi galing sa speaker. Tinanggal ko na ito sa saksakan nang magsimulang maubos ang baterya. Sinuri ko ang aking telepono, walang nagpe-play. Naglakad ako papunta sa pintuan at sumilip. Wala pa ring tao. Hindi ako yung tipo na nagpapanik, ngunit ang puso ko ay nasa lalamunan ko. Nakatayo ako roon ng halos 1 minuto, naghihintay, nakikinig. Pagkatapos ay naulit ang tono. 4 na nota, parehong pitch, parehong ritmo. Medyo mas malayo na ngayon sa pasilyo patungo sa refrigeration unit. Nakaharap na ako sa mga nagdadalamhating pamilya, mga naaagnas na katawan, kahit paminsan-minsang break-in. Ngunit hindi pa ako nakaranas ng ganito. Dahan-dahan akong naglakad sa pasilyo, hakbang-hakbang. Walang ibang yabag kundi sa akin. Ang gusali, gaya ng dati, ay may bahagyang amoy ng bleach at bakal. Ngunit ang hangin ay tila nagbago. Hindi mas malamig, mas mabigat lang, na parang mayroong isang bagay na sumasakop sa espasyo na hindi ko makita. Sinuri ko ang refrigeration room. Walang laman maliban sa mga bangkay. Lahat ay nakazip, lahat ay hindi nagalaw. Walang senyales ng paggalaw. Walang senyales na may pumasok o umalis. Pagbalik sa prep room, umupo ako. Ayaw kong tumawag ng sinuman. Ano ang sasabihin ko? Tingin ko may narinig akong sumisipol sa isang nakalok na gusali. Kaya't umupo lang ako roon at naghintay. Hindi ko alam kung bakit, ngunit binuksan ko ang mga personal na gamit ni Samuel Mercado. Hindi ito protocol, ngunit may nagtulak sa akin na gawin ito. Mga susi lang, isang wallet, isang pakete ng chewing gum at isang resibo mula sa isang karinderya sa kanto ng rekto. Nakasulat sa ilalim sa ibaba ng total ay isang bagay na marahil ay idinagdag ng waitress. Ikaw at yang lintik na tono mo buong gabi ko, yang ihahaming. Umalis ako sa gusali, bandang 1:30 a.m. Hindi ko na narinig ang sipol noong gabing iyon. Ngunit heto ang kakaibang bagay sa sumunod na 3 gabi, sa halos parehong oras sa pagitan ng hating gabi at 1 hanak bumalik ang sipol. Laging ilang nota lang, laging parehong pattern. Laging sa pasilyo malapit sa prep room. Wala akong nakita, walang nahanap na pinagmulan. At pagkatapos naming i-cremate ang katawan noong sumunod na linggo, tumigil ang tunog. Sinasabi nila sa iyo, kapag nagsimula kang magtrabaho sa isang punerarya, na tahimik ang mga patay. At sa karamihan, totoo iyon. Ngunit ang katahimikan ay may mga texture, mga lalim. At minsan kapag matagal ka nang napapaligiran ng mga hindi gumagalaw, napapansin mo ang mga bagay na gumagalaw. Pang-5 kwento.
Ang umuugoy na ilaw, nagsimula ako sa Marikina Memorial Homes noong taglamig ng 1998. Isang lumang gusali itinayo noong unang bahagi ng siglo. Pulang ladrilyo, puting trim. Mayroon itong maliit na kapilya sa harap at sa likod, ang prep room kung saan ko ginagawa ang karamihan sa aking trabaho. Mayroong isang ilaw sa silid na iyon, isang overhead surgical lamp sa isang mahabang retractable arm. Yung uri na maaari mong iswing sa lugar sa itaas ng mesa at iposisyon ng tama kapag nagtatrabaho ka sa facial reconstruction o maselang restorative prep. Ito ay mabigat solidong metal, hindi plastic tulad ng mga mas bago. Walang spring na natitira sa paggalaw nito. Kailangan mo itong itulak ng malakas para gumalaw. Ngunit tuwing ilang gabi bandang 3:00 AM, magsisimula itong umindayog. Hindi marahas, hindi tulad sa isang bagyo. Dahan-dahan lang na parang may dumantay dito gamit ang likod ng kanilang kamay. At hinayaan itong gumalaw. Laging nangyayari kapag pinakatahimik ang silid, ang embalming pump ay nakapatay, walang ugong ng bentilasyon. Palagi kong pinapatay ang AC pagkatapos ng oras ng trabaho. Maingay ito at nagpapalabo sa aking salamin kapag yumuyuko ako sa isang kaso. Napansin ko ito sa unang linggo ko. Katatapos ko lang maglinis pagkatapos ng isang mahabang prep, isang 33 taong gulang na lalaki na nasagasaan ng truck sa C5, maraming bali. Na-reconstruct ko ang kanyang panga, nilagyan ng padding ang facial tissue at malapit nang alisin ang surgical lamp para magsara para sa gabi nang mapansin kong nagsimula itong gumalaw ng kusa. Pabalik-balik, pabalik-balik. Nakatayo lang ako at nagmasid. Walang bukas na bintana, walang HVAC. Ako lang at ang patay na lalaki sa mesa. Bumagal ang paggalaw pagkatapos ng halos 1 minuto. Itinuring ko itong settling metal. Baka nabangga ko ito at hindi ko namalayan. Ngunit nangyari itong muli kinabukasan ng gabi. Hindi ko man lang hinawakan ang lamp sa pagkakataong iyon. Nakapapark ito sa pinakakaliwa, hindi naka-extend. Ngunit eksaktong 3:03 AM, nagsimula itong umindayog. Isang malambot na lagitik sa bisagra. Parehong bilis, parehong abot. Sinimulan kong markahan ang mga gabi, March 14, March 16, March 17. Laging kapag mag-isa ako, laging pagkatapos ng 3:00 AM. Walang hangin, walang draft, laging parehong banayad na arko 4 hanggang 6 na pulgada sa bawat direksyon. Hindi ito dramatiko, hindi nakakatakot kahit na. Mali lang. Isang gabi nagpasya akong subukan ito. Nagstay ako ng late ngunit iniwan kong walang laman ang mesa. Walang cadaver, walang prep, tanging ang lamp na nakapark sa itaas ng steel tray. Umatras ako, nakakrus ang mga braso, nakatitig dito. Hindi ito gumalaw sa una. Nagmasidaan ako ng halos 45 minuto. Nanakit ang aking likod, nanakit ang aking mga paa. Malapit na akong isipin na ito ay isang nasayang na pagsisikap nang ito ay kumibot. Isang panginginig lang. Pagkatapos ay isang pag-indayog. Pabalik-balik, katulad lang ng iba. At isinusumpa ko sa bawat lisensyang hawak ko, hindi ko ito hinawakan noong araw na iyon. Walang contact, walang airflow. Sinuri ko pa ang silid gamit ang isang kandila para subukan kung may agos ng hangin. Wala. Iniwan kong umuugoy ang lamp at umuwi. Ngunit mula noong gabing iyon, sinimulan kong subaybayan kung ano ang aking ginagawa kapag ito ay gumagalaw. At may napansin akong nakakabagabag, hindi kailanman gumagalaw ang ilaw ng kusa kapag nagprep ako ng isang taong namatay ng natural. Hindi kahit isang beses. Nangyayari lamang ito sa mga biktima ng aksidente, mga nagpakamatay, mga biktima ng pagpatay, mga kaso kung saan ang kamatayan ay dumating ng biglaan o marahas o pareho. Lalo na kapag may trauma sa ulo o dibdib, Abril 3.
Isang batang lalaki 14 nahulog mula sa scaffolding sa isang construction site. Skull fracture, compound fracture ng braso. Nagsimulang umindayog ang ilaw bago pa ako gumawa ng unang hiwa. Abril 22, isang matandang babae murder-suicide, blunt force trauma sa kaliwang sentido. Parehong bagay. Sinubukan kong palitan ang bumbilya baguhin ang joint tension. Nagpatingin pa ako sa isang technician. Perpektong normal, sabi niya. Walang dahilan para gumalaw ito ng kusa. Hiniling ko sa kanya na mag-stay late at panoorin ito kasama ko. Hindi ito gumalaw noong gabing iyon. Hindi ito kailanman gumagalaw kapag may ibang tao. Ngunit pagkatapos ng ilang taon, hindi mo na kailangan ng mga paliwanag. Natututo ka na lang na mabuhay kasama nito. Ngayon nagtatrabaho pa rin ako roon 20 taon na at patuloy pa. Nasanay na ako. Ngunit hindi ako tumatayo sa ilalim ng ilaw na iyon kapag nagsisimula itong umindayog. Hindi na. Hahayaan ko itong matapos. At palagi kong sinasabi ang isang bagay isang beses lang ng mahina bago ko isara ang silid para sa gabi. Naririnig kita. Pagkatapos ay pinapatay ko ang mga ilaw at umuuwi na ako.